Okay, tingnan nyo nga kung malakas na. Good afternoon. Wala pa. Sound check. Sound check. Masan talaga. Nalayo ng konti. Okay na mga kapatid. Basag pa rin. Okay na. Medyo malayo pala dapat. Hindi pwede malapit. Tama. Okay, mga kapatid, no? Parang nagtabi. Masyado siyang malapit. So, yung topic po natin ngayon is kuha muna sa right division, middle wall of transition, partition. Okay? Tayo mag-pray. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa aming paglilingkod at pagsabasa sa Espiritu at kapatawanan, Panginoon. Sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami ay magtipon sa iyong pangalan. Malwalati ka namin, Panginoon, may taas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy namin mapaglingkuran sa aming mga buhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Kaya, hindi po nagsimula ang Bible sa middle wall of partition. Okay? Pero, let's go to Genesis. Okay. Yung Genesis, mga kapatid, if you will read Genesis chapter 1 hanggang chapter 11, God was dealing with man without distinction. In other words, pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao. Pero nung pupunta tayo sa chapter 12, doon na nagsimula na ang Diyos ay tumawag ng isang tao, si Abraham, upang magsimula o manganak ng isang bansa. Okay? So gusto niya na magkaroon ng isang bansa, pipiling siya ng isang bansa na ito yung manggagaling kay Abraham. Now let's go to Genesis chapter 12. Sabi dyan, mga kapatid, now, the Lord had said Abraham, Genesis chapter get verse 12 verse 1, get thee out of the country from the kindred and from the father's house unto the land that I will shew thee. Maganda na pag malayo. Okay. Lalayan pa natin ng konti. Yan. Okay? So, now, mga kapatid, makikita natin na yung Genesis chapter 1 hanggang 11, hindi pa namimili ang Diyos at wala pang Jews at Gentile during the time, but Gentile. No, tinatawag na Gentile kasi ang Gentile, ang ibig sabihin pala ng Gentile ay nation. No? Now, mga kapatid, let's go to 17 ng Genesis. Genesis 1:7. Chapter 17 verse 2. And I will make my covenant between me and thee, ang kausap ay si Abraham, and will multiply thee exceedingly. Malakas pa rin? Okay na. Naku, ilalagay ko na sa amin yan. Okay, at sabi dito sa verse 10, this is my covenant, which ye shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. Verse 11, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you, or between me and you. Yung covenant is a visible symbol or sign. And what is that? Circumcision.
Okay. In other words, dito nagsimula na meron ng tinatawag na circumcision at uncircumcision. Punta po tayo sa Ephesians chapter 2. Let's go to Ephesians chapter 2. Dito natin maintindihan sinasabi ni Paul sa verse 11. Ephesians 2, chapter 2, verse 11. 3. Chapter 2, 11. Wherefore remember that ye, hindi siya kasama, ye as a Gentile, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. O, ano ba tayo noon in time past? Who are called uncircumcision. Kailan nagsimula yan? Nagsimula yan sa Genesis chapter 17 verse 10 hanggang 11. So, yan yung naging middle wall of partition between Jews at Gentiles. In other words, yun yung paraan ng Diyos, kaya nagkaroon ng tinatawag na distinction, separation, at elevation ang Jews sa Gentile. Let's go to Numbers 23 verse 9. Tingnan nyo mga kapatid, paano tingnan ng Diyos ang mga Jew. Chapter 23 verse 9, from the top of the rocks, 23 verse 9, I see him, and from the hills I behold him. Lo, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the Gentiles. Sabi yan, ano? Hindi siya ibibilang among the nations. Shall not be reckoned among the nations. So, hindi siya kasama sa tinatawag na nation. Let's go to Exodus 33 verse 16. Exodus 33 verse 16. And wherein it shall it be known here that I, the people, have found grace in thy sight, is not and that thou goest with us. So shall we be, sabi diyan, separated, and I thy people, and from all the people that are upon the face of the earth. Let's go to Deuteronomy chapter 7 verse 6. For thou art, sabi diyan, an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be special people unto himself, above all the people that are upon the face of the earth. In other words, dito makikita natin na may distinction na. Iba na, ibinukod na yung Hudyo o Nation Israel, hindi na siya binukod, siya ay pinili, at siya ay mataas sa lahat ng mga nation. Sabi niya, ano? Above all people. So, nakikita natin dito na may distinction. May tingin ng Diyos sa kanyang bayan. Banal sa lahat ng bayan. Let's go to Deuteronomy 14 verse 2. For thou art a holy people to the Lord thy God, and thou art the Lord hath chosen thee to be peculiar people unto himself. Sabi dyan, above all the nations that are upon the earth. Above na naman all nation. Okay? Let's go to Leviticus 20:24. Leviticus 20:24. Sabi dyan, but I have said unto you, ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey, and I am the Lord your God.
which have, tinan nyo yung term, separated you from other people. Separated. So, nagkaroon na ng distinction, separation, at elevation ang Jews. Tama? Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralin yung salitang God of Israel, sa King James, ito ay nabanggit ng 203 times, pero yung God of Gentiles, wala. Wala kang mababasa ng God of Gentiles. Pero yung God of Israel, mababasa mo siya ng 203 times sa buong Bible. Ha? Ano ibig sabihin? Ang Gentile, actually, wala talaga sa Old Testament. Wala talaga. Wala, hindi tayo kasali. Kasali, tama. Ngayon, anong matututunan natin dito sa ating pag-aaral na ito? Number one, God is not talking to us, Gentiles. No, hindi siya nakikipag-deal sa Gentiles. God has different dealing to different people in a different time. Amen? So, dito sa in time past, mga kapatid, yung pinag-uusapan natin, ay merong tinatawag na middle wall of partition. Middle wall of partition. Ngayon, let's go to Psalm. Tagalogin, may Tagalog ka kapatid. Let's go to Psalm 147, 19 to 20. 19 to 20. 147? Oo, 19 to, verse 19 to 20. Ang sabi dyan, siguro nyo, mahalagang point din yan na hindi nakikipag-usap. Lagay ko sa YouTube yan. Ang sabi dyan, He showed his word unto Jacob, his sentence and his judgments and his he had not dealt with any nation, and as for his judgment, he have not known them. Amen. Sa Tagalog? Sa Tagalog, ipinabati ang kaniyang salita sa akin, ang kaniyang mga palatuntunan at mga kaatudan sa Israel. Okay. Siya hindi gumawa ng kayo sa anumang bansa. At kung sa kaniyang mga kaatudan, hindi nila tungkol sa kanilang kaatulan ay hindi nila alam. Wala tayong alam. wala. Magmamarunong lang tayo. 50 years of galo. Kaya pagka nabasa ng mga iba nating kababayan yan, nanakawin yung Sabat, nanakawin yung Ikapo, nanakawin yung... mga kapatid, ang sabi niya ng simple-simple, he hath not dealt so with any nation. Hindi siya nakikipag-deal sa anumang nation. And as for his judgments, they have not known them. Di nila alam yun. Kaya yung sinasabi ng mga nakikipagdebate na ang Ikapo ay para sa lahat, dito babagsak na kayo dito. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi niya sa verse 19, He showed His word unto Jacob and His statutes and His judgments unto Israel. Tandaan nyo, yung Jacob, Israel, iisa lang yun. Ang tawag dyan sa Hebrew language is Hebraic parallelism tawag dyan sa Hebrew language. Hebraic parallelism. Na pinagsama yung magkakaibang salita, pero isa lang ang ibig sabihin. Ni Jacob tsaka Israel, isa lang ang ibig sabihin. Now, dito makikita mo, God is not dealing with Gentiles. Hindi nakikipag-usap ang Diyos sa atin dito. Kaya kung kukuha ka ng talata sa Old Testament at gagawin mong religion, mali ka na kagad. Okay? Nakakalungkot na yung iba nakabasa lang sa Old Testament, nagtayo na ng religion. So, hindi po ganun. Now, ano ang purpose ng Diyos? Bakit inihiwalay ng Diyos ang kanyang bayan? Let's go to Exodus chapter 19. Verse 6. And you shall be unto me, John, a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. May kausap pala talaga. And Moses said and called for the elders of the people and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. Okay. So, yun yung purpose.
Now, during the earthly ministry of Christ, listen, during the earthly ministry of Christ, nung si Kristo ay namatay, ano nangyari? Let's go to Mark 15:37. And Jesus cried with a loud voice and gave up to the ghost. So, namatay na siya. Tama? And the veil of the temple was rent into twain from the top to the bottom. So, ano nangyari? Merong veil, tabing, na nahiwalay simula taas hanggang baba, no? So, napunit siya. Ngayon, ano ba yung significance ng tabing sa Old Testament? Let's go to Exodus 26:33. Sabi dyan mga kapatid, and thou shalt hang up the veil under the attaches, that thou mayest bring in thither within the veil of the ark of the testimony, and the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy. Exodus 26:33. Bakit yung veil? Ano ng veil na yun? Para maiwala yung holy place sa most holy. Yung pala yung nasa gitna. Tama ba din? Yung pala yung tabing na yun. And let's go to Leviticus 16, 2-3. And the Lord said unto Moses, speak unto Aaron their brother, that he come not at all times, 16:2, at all 16:2, at all times in the holy place within the veil before the mercy seat which upon the ark, that he die not, and will appear in the cloud upon the mercy seat. 16 verse 3 na. Verse 2 yan. Tama. Okay? Makita nyo na? So, dito makikita nyo mga kapatid na hindi basta-basta pumapasok yung mga high priest doon sa Holy of Holies. Tama? Ang ginagawa nila doon, let's go to Hebrews 9:3. Hebrews 9 verse 3. And the second veil, sabi dyan, simulan na natin verse 2. For there were the tabernacle made, the first wherein was the candlestick and the table and the seabird, which is called the sanctuary. Ito yung pangalawa. And the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all, sa makatuwid, yung veil na yun, yun yung naghihiwalay sa Holy of Holies. So, ito yung veil, ito yung Holy of Holies. Kung wala yun, walang separation. Pero yung naghihiwalay, importante ba yun? Yes. Bakit? Bakit importante yan? Let's go to verse 6. Now, when these things were thus ordained, the priests went away in the first tabernacle, accomplishing the service of God. And when the second went, the high priest, hindi pwedeng pumunta yung priest doon sa pangalawang veil, kundi ang high priest. Tama? Okay. Hebrews 9:7. Kailan pupunta yung high priest? Alone. Wala siya kasama. Alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. So, magdadala siya ng dugo para sa sarili niya at sa ibang tao. Ito yung magandang ginawa ni Jesus Christ sa verse 11. But Christ being come an high priest of good thing to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with the hands, that is to say, not of this building. Sabi dyan sa verse 11. Chapter 10, verse 19. Having therefore, brethren,
boldness to enter into the holiest by the blood of Christ, by a new and living way which He hath consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Yung palang veil, yung pala yung kanyang laman o kanyang katawan. Nung namatay siya, nag-alay siya ng dugo as a high priest, nawala na yung veil na yon, yung mga kingdom saints ay makakapasok na sa Holy of Holies. Kaya mayroon na tayong access. Sila yun, Pastor. Tanda natin sila yun. Kaya sabi ko sa inyo, ang Hebrews is not for us. It's for them. So gusto kong i-correct yung paniniwala natin. Hindi tayo na-apektuhan ng veil na yun because hindi para sa atin yan. It has something to do with them. So yung kingdom priest, nakakapasok na sila, may access na sila sa Holy of Holies. Tama? Hindi pala nagre-represent yung veil na yun sa Gentiles. Kaya wala tayong high priest. Sila meron. Now, although para sa iba, hindi importante, para sa akin importante ito. Para malaman natin yung, kung ano yung access. Tayo may access din tayo ha, pero iba yung access nila. So, sa Holy Holies yung kanila access. Na si Kristo yung kanilang high priest. At yung dugo ni Kristo yung naging access nila kung bakit nawala na yung veil. Tama? So, ngayon, sa kanila, wala na veil. Wala na yun. Wala nang temple na kailangan meron pang ganun. Ngayon ha, kasi may temple na itatayo eh. Now, mga kapatid, naniniwala ako na ganito. Nung nagkasala si Satan, nung nagkaroon ng rebellion sa langit, okay, may plano na siya paano ma-regain yung paghahari sa langit sa pamamagitan ng body of na ang tawag natin kanina doon ay hidden Wisdom. so wala nakakalam nun. Ngayon, because of Satan's dominion on the earth, kaya nga si Satan ang tawag niya is God, the God of the world, tama? Ang gusto mangyari ng Diyos, ang agency niya para mabawi ang sanglibutan sa kapangyarihan at domain ni Satanas ay ang Israel. Amen? Dalawa yung agency ng Diyos. Sa langit, ang agency niya ay ang body of Christ. Pero dito sa lupa, ang agency niya ay ang Israel. Tama? Kaya nga merong heavenly kingdom at merong earthly kingdom. Okay. Now, mga kapatid, sana ang Israel, maging ilaw sana sila ng Gentiles para maligtas ang Gentiles. Kaya lang, ang problema ka, hindi ganun nangyari. Because they rejected their king, no? Nagkaroon ng tinatawag na postponement of the kingdom. Amen. Kaya ang mangyayari nito, yung future glory nila na sila ang magiging ilaw ng Israel ay magiging future na lang. Dahil ngayon, ang Israel, mga kapatid, ay tinatawag na stumble, fall, diminishing, at nasa tinatawag na partial blindness. Ano ba? Ang Israel ngayon ay nasa partial blindness. Now, in time past, ano ang kalagayan ng Gentile? Amen. Ano daw sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 11? Verse 11? Ano daw sabi sa atin? Who are called uncircumcision. Verse 12? That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of God, having no hope, and without God and the world. Amen. Ayun, mga kapatid. Noon ba sa Matthew, Mark, Luke dyan, mga kapatid?
may middle wall partition pa ba ron? Meron. Meron pa. Meron pa. Meron pa. Sa mga tuwid, ang kalagayan natin sa Macho Matluk dyan, Hindi pa tayo kasali. Pang-budget tayo. Hindi pa. Wala pang body of Christ. tsaka hindi pa tayo hindi para sa Gentile yung mga message to. Amen? Amen. Ngayon, ano pinagkaiba natin sa Jew sa privilege? Kasi lahat na ata ng kamalasan nasa atin. Sabi ko, may uncircumcision ka na, without Christ ka pa. Supot ka na, wala ka pang Kristo. Di ba? Sa Tagalog, kaya mayroon Tagalogin eh. No, uncircumcised, without Christ, strangers, aliens. Isot ka. Covenant, promises, wala tayo, no? Yung pangako sa kanila, sa Israel, sa kanila lang hindi ka kasama ron. Yung pangako nila. Yung tipa ng Diyos, yung New Covenant, di ka rin kasama ron. Kahit yung Old Covenant, di ka rin kasama ron. Yung mga nagsasabing may covenant. So, wala talaga tayong bahagi ron. Ngayon, Sinangkin nila. napakaganda ng privilege nila yun ng Jew, no? Let's go to Romans 3 verse 2. What advantage then have the Jew, or what profit is there of circumcision? O ano naman sige, kung sila ito ano naman ngayon? Ano naman yung advantage nila sa atin? Sabi dyan, much every way, chiefly because they had that unto them were committed the oracle of God. Ano ibig sabihin? Sa kanila kasi binigay ang Old Covenant o yung 10 Commandments. Amen. Lamang sila, dahil tayo wala, sila mayroon. Hindi lang yan. Let's go to chapter 9. Maliwanag, guys. Sabi dyan, mga kapatid, Hindi para sa atin. Pero sinusunod din niya. Hoy, minsan na yun. 50 years of the Lord. for I could wish to myself, sabi rito, sa verse 4 na, who are Israelites. Tama? Ano ba sila? Israelites. Chapter 9, verse 4 ng Romans. To whom pertaineth the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law. The giving of the law. In the service of God. Hindi ka makakapaglingkod sa Diyos kung hindi ka Israelite. Kung hindi ka Jew. Romans 3 pa rin. Tama? Romans 3. 9:4. In the promises. Now, ang ibig sabihin lang ganito, kung gusto mong maligtas, kasi salvation is of the Jews, John 4:22, kailangan mo maging proselyte. Amen. Makonvert ka. Teka muna, in time past pinag-uusapan natin, ha? Yes. Time past, na wala pa tayo sa Batnaw. So, ang tawag sa atin noon sa Matthew 15:24 ay dogs. Amen. Dogs, ha? Hindi tinapay, dogs. Tawag sa atin. Mga kapatid, yung mga privilege ng Israel at yung ating kalagayan noon ay magbabago sa Batnaw period. Tingnan nyo yung Batnaw. Sabi ng Ephesians 2 verse 13, mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Batnaw, teka, listen. Pag nagbasa kayo ng Batnaw, ibig sabihin may pagbabago. Kasi, Pero, now, yung bat ay tinatawag na contrasting conjunction ba tawag yan? Contrasting conjunction na iba noon. Kaya nga Batnaw eh. Noon, iba. Ngayon, iba naman. Kaya nga may dispensation kasi may paiba-iba. Iba yung dating dealing ng Diyos. Iba yung dating dealing ng Diyos ngayon. Yung mga iba kasi, paras ng lahat yan eh. Yung mahirap doon. Ang sabi dito, but now, huwag niyong tatanggalin yung salitang in Christ, ha? Kasi nahihilo yung iba, nagiging universalist eh. But now, in Christ Jesus, ye. Sino yung ye? Yung nasa in Christ. Hindi lahat ng tao tinutukoy dyan. Kasi yung iba, pag nagbasa, tinukoy lahat tayong hintil. Ay malapit na kay Kristo, mali. Yung nasa in Christ lang yan. Ang ibig sabihin, mayroon pa rin malalayo ngayon. Bakit? Wala kay Kristo. Kaya ang kausap dyan, ang pinag-uusapan yan, ay yung mga nasa in Christ. But now in Christ, dahil na kay Kristo ka ngayon, sabi dyan,
sometimes were far off, made nigh by the blood of Christ. Ngayon, kahit namatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kung hindi ka naman mananampalataya sa blood at sa gospel, malayo ka pa rin kay Kristo. Hindi applicable sa ito. Amen? Kasi applicable lang ito malalapit kay Kristo. Diba? In Christ, ang ganda ng pagkabagit, in Christ Jesus, by the blood of Christ. Eh, hindi applicable sa lahat ng tao yan. Sa lahat lang ng sumampalataya yan. Sa gospel. Amen? Amen. For He is our peace, who made both one, ito yung pinakamaganda, hath broken down the middle wall of partition between us. In other words, mga kapatid, wala na ngayon yung tuli ka o supot ka. Wala na ngayon yun. Dati, pag hindi ka nagpatuli, you will be cut off. Pero ngayon, but now, period, ang pagbabago sa dispensation of grace, pwede ka maligtas na walang Israel, walang law, walang circumcision. Wala. Amen? Hindi na natin pinag-uusapan yung circumcision dito. Ano sabi dyan? Hath broken down the wall of partition between us. Sinong us? Sabi niya sa verse 15, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in the ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Verse 16, and that he might reconcile both one unto God. Sabi dyan, in one body, by the cross, having slain the enmity there, by the cross. Ano ba mga kapatid? Kaya yung sinabi dyan na for to make in himself of twain, dalawa yun one human, so making peace. Pinag-isa niya yung dalawa, no? At tinawag niyang bagong tao. Tama ba yun mga kapatid? One new man. Sabi ng chapter 3:11, verse Galatians 3:11, wherefore there is neither Greek nor Jew, circumcision or uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and all. Christ is all and all. Galatians chapter 3 verse 20, 8, sabi dyan, for as many as of you have been baptized in Christ, have put on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, but you are all in Christ Jesus. So, lahat mga kapatid, ang tawag sa atin is one new man. No, body of Christ, one body, one new man. Bakit? Sapagkat nawala na yung middle wall of partition. Ngayon, ito yung mga bagay na naganap di ba? Sabi ng Ephesians chapter 2, ano sabi dyan sa verse 13? Made nigh by the blood. So, inilapit tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. At verse 14, at broken down the middle wall of partition. Not verse 15, having abolished in the flesh the enmity, even the law commandments. At sa verse 16, he might reconcile both unto God in one body by the cross. Teka muna, reconciliation lang magaganap sa katawan pag nasa katawan ka. Amen? Pag wala ka sa katawan, wala ka sa reconciliation. Kaya lang simple yun Sino ba makipagkasundo sa Diyos? Yung mga nasa katawan ng Panginoong Isang Kristo. Amen? Gusto kong linawin na hindi tayo naniniwala sa universal salvation. Kailangan mo manampalataya sa gospel. Hindi automatic yun. Kailangan mong manampalataya. Hindi automatic na yung but now, lahat ng tao, malapit na, lahat ng tao na sa katawan ni Kristo. Hindi ganun. Tama? Pero pwede na yon kasi dati hindi.
Bakit? Eh, hindi mo partition eh. Ngayon, wala na. Tama? Malinaw naman yun sa verse 14. Ito yung maganda. Verse 17. And came and preached. Ito na, may nag-preach na. Kasi hindi naman mangyayari to, hindi mo malalaman to. And came and preached peace. Sino yung peace? Sino yung peace? Ang linaw-linaw dito sa verse 14. For He is our peace. And preach peace means preach Christ. And to preach Christ is to preach the gospel of Christ. Hindi ka pwedeng mangaral ng Christ without death, burial, and resurrection. Amen? Si Paul, hindi siya pwedeng mangaral ng Christ lang. Let's go to 1 Corinthians 2:2. Tingnan niya. 1 Corinthians 2:2. Sabi niya, for I determined not to know anything among you save only Jesus Christ and Him crucified. Hindi rin niya pinapangaral si Kristo, but Him, siya na napako sa tama? Eh, kung sadyan ka pupunta, walang napako rin. Wala kang mababasang napako rin na si Kristo, napako, wala doon. Sinukwento pa lang yan, ay papako siya. Oh, okay. Crucified siya. Amen ba, mga kapatid? So, dito, yung peace, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Pero, sabi dyan, and came and preached peace to you which were afar off and to them that were nigh. For through Him, to Christ, we both, ito yung maganda, have access by one Spirit unto the Father. Ito yung maganda, mga kapatid. Kanina, yung veil na wala, may access na sila sa Holy of Holies, tama? Yung Kingdom Saints. Tayo naman, tayong body of Christ, dahil may middle of partition at ikaw nasa katawan na ng Panginoon, meron ka lang access na pwede ka lang manalangin direkta sa Ama na hindi ka dadaan sa Israel, hindi ka dadaan kung kani-kanino. And then, kaya tayo nakakapanalangin ka direkta sa Ama dahil you have the access. Amen? Pakikinggan kaya sapagkat nawala na yung middle wall of partition, may access ka na. At sabi dyan, for through Him, Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. By one Spirit, meaning the Holy Spirit. Now, ito yung now ngayon, therefore, you are no strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and on the household of God. Teka muna, yung salitang fellow citizens with the saints, mga kapatid, may dalawang klase ng saints. Tama? Kapag ikaw ay earthly kingdom, earthly gospel, ang tawag dyan ay kingdom saints. Pag sinabi mong fellow heirs, dyan, fellow citizens, pag sinabi mong fellow citizens, kahit na hindi sila heavenly saints, fellow citizens pa rin sila. Amen? Naintindihan niyo ibig sabihin? Now, sabi dito, now, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints in the household of God. Teka muna. Pag sinabi mong household of God, malawak na usapin ito. Pero dito sa context, mga kapatid, para hindi tayo maligaw, no? Pag sinabi mong saints dito, mga kapatid, hindi pwedeng maghalo-halo. Natin sabihin, magkakaiba tayo ng destination eh. Pag nakarinig ka ng promise, hindi lahat ng promise earthly, may heavenly promise. Tama? Kaya yung partakers of promise in Christ, ibig sabihin yun ay heavenly promise. Kasi may earthly promise. Tanda natin ha, may earthly promise. Now, hindi na nangangahulugan dito, mayroong ibang mga interpretation na pag sinabi mong 20 years daw, di ba strangers nga tayo from the Commonwealth of Israel, ngayon daw ngayon ay kabilang na tayo sa kanila. Maghahalo. Ito yung sabihin,
maghahalo tayo sa kanila ngayon. So ngayon, yung promise sa kanila, promise na rin sa atin, mali. Ano? Hindi ganyan ang tinutukoy dyan. So now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the household of faith. Ito mga kapatid, naniniwala ko, I strongly believe na ito ay heavenly saints, hindi ito earthly saints. Kasi mag-aalo-halo ito. No? O yan ngayon ha, kita mo ha, fellow citizens na tayo, kasama na tayo sa Israel. Mali. Bakit? Hindi ka naman ibig sabihin ito. Kung fellow citizens, sabi niya, kung fellows yan, parang ganito lang yun eh. Kung naligtas yung Hudyo sa body of Christ, sama tayo, listen. Kung naligtas yung Hudyo sa body of Christ, ano ang tawag sa Hudyo na nga sa body of Christ? Anong promise meron siya? Hindi pwedeng dalawa. Tama? Ngayon, let's go to verse 20. And are built upon the foundation of apostles and prophets. Ito na. Dito nalalabas yung sinasabi natin. May yung foundation of apostles and prophets is Jesus himself being the chief cornerstone. Teka muna. Hindi ito yung chief cornerstone ng prophecy, but ito yung cornerstone ng mystery. Amen. Because hindi tayo nangangaral ng earthly Christ, but heavenly Christ. And we are not preaching prophesied Christ, but mystery according to mystery Christ. Amen. So yung foundation natin, body of Christ, ay hindi earthly Christ, but mystery Christ o Christ according to mystery. Amen ba mga kapatid? Amen. In whom the building fitly framed together groweth unto the unholy temple in the Lord, in whom you are builded together for the habitation of God through the Spirit. So tayo na yung tinatawag na habitation of God, tayo tinatawag na temple of the Spirit, tayo tinatawag na building. Kaya it has nothing to do with the kingdom saints. Amen? Tayo malito rito. Baka mamaya, pag merong nakapagbasa dito na the foundation of the apostles and prophets, akala nila ito the apostles sa yung Old Testament prophets. Mali po. Ito po ay apostles sa body of Christ at prophets sa body of Christ. Na ang foundation natin ay Christ according to mystery, not according to prophecy. Ano po ba mga kapatid? So dyan, makikita natin na hindi natin kinuha yung oracle sa kanila. Na nung tayo naging body of Christ, o sige, sa atin na rin yung promise nyo, yung covenant nyo, sa atin na rin, hindi ganun, mga kapatid. Hindi pa rin tayo, nung sila'y naging body, yung mga Jew na naligtas ngayon, sa dispensation of grace, wala na sila sa promise na, kasi nasa body of Christ sila, hindi na sila with Jew, amen? They're one woman. Maraming malilito dito, mga kapatid. No? Ang isa sa nalito dito, si Max Beleno. Nakakala niya, kinakailangan mo maging Hudyo. Bakit daw? Para daw yung promises mapunta sa'yo, yung covenant mapunta sa'yo, at yung adoption mapunta, yung service of God mapunta sa'yo. Naku, mga kapatid, mali po yun. Bakit? Yung sa kanila lang yun. At magbabago lang yun sa millennial kingdom. Sapagkat meron yung covenant sa millennial kingdom, papay dito sa kanila, kundi tayo kasama doon. So, purely dito sa Ephesians chapter 2, verse 11 hanggang verse 22, has something to do with the body of Christ. Hindi pwedeng i-mix dito yung kingdom saints. Amen? Amen. Diba destino nun. So, ang kausap natin, pag foundation dito, apostles and prophets, ang walang ibang foundation ngayon, kundi ang sino naglagay ng foundation? Ephesians, 1 Corinthians 3. Verse 10. Sino naglagay ng foundation? For other foundation can no man laid than that is laid, which is Jesus Christ. Tama? Ngayon,
Sino yung naglagay? Sabi rito, verse 10, I have laid the foundation. Teka muna. I have laid the foundation. Bakit? Hindi ba may foundation ha? Ibang foundation. Yun ang hindi naintindihan ng mga kababayan natin na mixture, no? Akala nila isa lang ang foundation, no? May foundation doon, no? Oo. Pero may foundation ngayon na ang naglagay, si Paul. Bakit siya matalino? Sapagkat yung ilalagay niya sa foundation ng Gospel of Christ according to mystery, ano ilalagay niya doon? Ang ipapangaral niya doon, how to build the body of Christ is the Gospel of Grace. Amen? The only way to build is building by Gospel of Grace. Yun lang ang magbibuild sa body of Christ. Ngayon, paano ka magbibuild sa body of Christ kung ang gospel mo ay kingdom? Amen? Kung ang foundation mo ay Matthew 16:18 foundation, upon this rock I will build my church, ang gospel mo ron ay kingdom gospel. At ang destino mo ron ay earthly kingdom. Pero pagdating kay Paul as a master, wise master builder, sino yung pattern natin? Siya. Paano siya mag-build? By preaching the gospel of grace, at ang foundation niya, walang iba kundi si Jesus Christ according to the revelation of mystery. Amen? Mga kapatid? Malinaw ba yun, mga kapatid? So, mahalaga na naunawaan natin ngayon na yung middle wall of partition nawala na, pero iba nga yung by the cross at the cross. Bakit? Kahit na at the cross ginawa ni Kristo yun at hindi ka na nampalataya, sayang yung by the cross. Bakit? Yung by the cross kasi application yan para ikaw ay maligtas sa gospel. Eh ngayon, kahit sabihin mong meron ka ng information at na ginawa ni Kristo yan, eh kung hindi ka na nampalataya, anong silbi ng by the cross? Amen? Anong silbi yung at the cross? Anong silbi nun? Yung by the cross, yung pagkatapos. Yes, yung by the cross, yung application sa iyo yun. Pag nanampalataya ka, by the cross, merong benefit sa iyo yun. Amen ba? Amen. Eh kasi, kung at the cross ka lang, ibig sabihin at the cross, nung nandun ka na. Hindi, wala ka pang ginagawa, automatic, nandun ka na. Ano lang yun? Yun lang yung napako doon. Oo. Pero yung by the cross, very important. Pag-usapan natin. Purihin ka, Ama, sa hapon ito, dalangin naman ikaw ang patuloy na mataas at ang salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, amen. Thank you. Yun yung gusto kong pag-usapan natin.